Yo, yo, yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Friday. Thanks God is Friday, sabi nga nila mga lods, no? So ayan, disclaimer natin, pakibasa na lang po bago tayo mag-start. Ang pogi ni Joseph Joestar mga loads. So asa na ang ating crypto bubble. So ito, grabe, no? Ang sarap, no? Ang sarap tignan pagka ganito yung mga, alam nyo, ngayon ko lang nakita tong ganito sa crypto bubble. Yung week kulay green, grabe 671 pala to si Sutoy. Yung week kulay green, yung day kulay green at yung hour is kulay green. Grabe, no? First time in history na simula na tumingin ako sa crypto bubble. Laging hindi ganoon, no? Kung merong green sa una at pangalawa, puro red na. So grabe, nakita niyo yung ating mga solid coins, lalo na yung mga old coins ngayon bumabawi, no? Umaahon sa putikan. B-Chain, Gala, di ba? SHIB, Sui, yung mga ito yung Arbitrum mo nabuhay, Floki, Pepe, ang dami, Bonk. So puro double digit pati itong world coin. Di ba? Yung world coin, mga lods, Pi. Yung Pi. Tsaka yung Sei. Yung Ondo, Pengu. So ang dami ngayon mga lodi. Halos lahat double digit, no, yung uptrend kumbaga, no. So kung titignan natin dito sa ating Bitcoin, so ang lupit, no. Ang sarap magkamali pag ganito yung mali mo, mga lods, no. So yung tingin natin kahapon na double top, no, ano yung nag-play? Ang nag-play yung double bottom, no? Sino ba nagsabi nun? Yung isang idol natin sa comment, sabi niya, 50-50 tayo, Boss Jeb. Kasi may double bottom din. Ayan. So, ito rin yung lumipad. Kita nyo, mga idol. So, ito yung nag-play, no? Yung double bottom natin. Lupit ng mga ang lupit ng mga na-liquidate dyan, mamaya, mga idol, makikita natin. So, antindi. So, bago tayo mag-start mga idol, alam nyo na, palike muna ng video natin. Libreng-libre lang yung like ngayon mga lods. Lalo na ngayong biyernes, libre ang like. At syempre, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan na ganito yung gustong content mga lods, no? Everyday update sa crypto, trending news dito sa X, diba? Mag-subscribe na kayo sa channel natin. At syempre, saludo sa lahat ng nag-join sa ating membership, no? So, ayan, saludo. Sa mga sumusuporta sa channel ko, maraming salamat sa inyo mga idol, no? Sa mga gustong sumuporta, dyan yung join button natin sa membership natin mga lods. Saludo sa lahat. Thank you mga idol, no? So ito na, mag-news na tayo. Grabe, unahin na natin to bago tayo mag-crypto, mga lods, no? Bago tayo mag-crypto, magti-trending news muna tayo. So grabe yung mga trending news natin ngayon. Alam niyo yung list na sinasabi na wala daw, 'di ba? Sabi nung FBI, NBI, police, barangay, wala daw list, no? Pero ito mga idol, yung ex-Epstein lawyer says he's seen the list, no? So ito, yung lawyer mismo mga idol, is nakita niya daw yung list na yon. Sabi niya, sino ba yung mga nandun? Politicians, celebrities, everybody, sabi niya, no? He swears he's read it all, sabi niya mga lods. Former Epstein lawyer Alan Dershowitz, sabi niya, I know for a fact documents are being suppressed to protect individuals. Ayun yung sinabi niya mga lods, no? I know why they're being suppressed. I know who's suppressing them, but I'm bound by confidentially from a judge and cases, and I can't disclose what I know, sabi niya, no? Pero alam niya daw, kumbaga parang pinatahan dito na merong list Hand to God, sabi niya. Ito yung tinaas niya yung kamay niya. Hand to God, sabi niya, I know the names of people whose files are being suppressed in order to protect them. And we're just supposed to take DC's word. The list never existed, sabi niya. Sure, sabi niya ganoon. So, tulad nga ng news natin na nakaraan, walang naniniwala na walang listahan, mga idol. Ang tanong, sino may hawak ng listahan? Malamang si Daddy Trump may hawak ng listahan. Na bakit hindi niya nilalabas? Ito sa tingin ko lang to kasi gagamitin niya 'yun, mga idol, no.
gagamitin niya yon para sa kanyang malulupit na plano sa government. Kasi yung mga nasa list na yon, malalaking tao. No? Bukod sa malalaking tao, mayayaman, mga bilyonaryo, mga key player sa US, mga idol. No? So kung hawak niya yung ebidensya na yun, parang meron siyang leverage dun sa mga tao na yun. Di ba? O sige, sumunod muna kayo sa akin kahit mga mayaman kayo, bilyonaryo kayo. Sumunod kayo. Pag di kayo sumunod, di may matatagpuan na lang ng FBI itong list na to at makikita kayong lahat dito. So ganun yun mga idol. No? So sa tingin ko, gagamitin ni Trump yon bilang leverage niya sa mga malalaking tao na nasa listahan. So ayun yun sa tingin ko yun. Ayun yung kung nagtatanong ba't di nilalabas. Di ba? So mas may importanteng gamit para doon. Parang ganun yung mangyayari diyan mga idol. No, ayan. Lupit, no? So, at least alam na natin na meron talagang listahan. Sabi nga, politician, celebrities, tsaka si everybody. Laging kasama to si everybody sa lahat, no? So, ayan alam nyo na ngayon. At syempre, si Trump, mga idol, meron siyang nilabas ngayon na matindi. Sabi ko sa inyo na nakaraan isa sa mga magiging powerful weapon o main weapon ngayong era natin is drones, mga powerful drones, no? So sabi ko nga nakaraan, kailangan makabili na ako ng drones, makapag-practice mag-drive, di ba? Kasi kung magiging thing yung drones, talagang kailangan marunong ka mag-drive niyan, mga lodi, di ba? Sabi ko nga, baka maging sports pa yan di ba? O ito mga idol, grabe to mga lodi, medyo bibilisan ko lang dahil headset lang ako. Tignan natin Konting bilis lang mga lods. Isa lang, ayan. We know why we were put here. We were brought here to rebuild the military. Match capabilities to the threats of today. Kita niyo yung mga drone sa paligid, So while our adversaries have produced millions of cheap drones, before us, we were mired in bureaucratic red tape. Not anymore. In June, President Trump issued an executive order unleashing American drone dominance. American drone dominance? Sabi dito, so basahin ko muna ito Holy Smarpy. Pete Hegseth just released the most badass video talking about our drone capabilities. President Trump is unleashing American drone dominance. Mga lodi, huge. Sabi, mga idol, matindi to. To bolster our drone industry and arm our warfighters, because that's what we're all about. So today, I'm rescinding restrictive policies that stifle production, and this will unleash American manufacturing and the ingenuity of our warfighters by doing 3 key things. First, we're going to bolster the U.S. drone manufacturing base by producing thousands of American-made products, prioritizing Buy American. Grabe, no? Kumbaga mag-aano sila ngayon, gagawa sila ng mga malulupit na drones, mga lodi. Hindi na yung mga chupuy-chupuy lang na drones, mga idol, no? Talagang, alam niyo sa mga ibang lugar, ibang country, ibang city pala, bansa o ganun. Pag owner ka ng drones, dapat meron kang lisensya. Hindi basta-basta lahat pwedeng magkaroon ng drones. Para na siyang baril. Idol, no? Pag drone enthusiast ka, kailangan may license ka. Ano ka ba? Pro driver ka ba ng drone? Mga gano'n, kailangan mo pang mag-register. Parang gano'n, ha? We'll arm combat units with a variety of low-cost American-crafted drones, leveraging our world-leading engineers and AI experts. And third, we're gonna train as we expect to fight. Kasi yung drones, mga idol, parang na rin yun isa na siyang weapon. Parang na siyang baril talaga. Pwede siyang gumawa ng something na makaka-destroy ng something. Di ba? Ganun. Pwede mo siyang maging weapon na deadly weapon. Parang ganun, mga idol, di ba? So, depende na lang sa'yo kung paano mo gagamitin yung drones mo. Pwede mong gamitin yung drones mo para sa kabutihan. Tayo na, may ganun na, no? O para sa kasamaan. Senior officers, I'll grab this. This is the memo. Senior officers must overcome bureaucratic risk aversion in budgeting, weaponeering, and training. So here's the memo we're signing today, delivered via drones. Here on the front lawn of the Pentagon. Isa to sa mga naging project ni Trump ngayon, mga lodi, yung American drone dominance. No? Isa sa mga, siguro ipagmamalaki niya tong project na to. With some of our great warfighters flying them. This is the future. We're in the fight. We're in the fight to win it. I'm never gonna back down. Uy, grabe, may sounds pa ng ng metallic.
Ayan na, baka copyright pa tayo dun ha. So, ayun mga lods, no? Antindi niyan mga idol, no? So, yung technology natin, advanced technology natin, weaponry, at kung ano-ano pa mga lods, talagang nag-a-adapt na sa generation mga lods, no? So, ang galing. Ang tindi mo, Trump. Oh, isa yan. Siyempre, kapag may ganito yung US, mga idol, sa tingin nyo, sino yung mga bansang nakatingin na, hindi ako papayag ng ganyan. Na may ganyan sila, tayo wala. Mas malupit yung sa atin, mas matindi. Yeah? So, syempre, yung China, hindi pa patalo. Meron silang nilabas ngayon, matindi rin to, mga lods. Chinese scientists have developed the world's lightest brain controller for bees. Weighing just 74 milligram yun, boss, na mg. Weighing 74 milligram, the cyborg bee, guided by brain stimulating pulses, can follow directional commands with 99% accuracy. Designed for search, rescue, and reconnaissance. Parang gano'n. Nanghihirap basahin yan. This innovation surpasses earlier models in speed and control, though power and behavioral consistency challenges remain. So, nag-imbento sila ng bees, no? Parang mga cyborg bees, mga idol, no? Yung mga scientists. Parang kinokontrol nila yung utak ng mga bubuyog. Grabe na yung advance ng natin ngayon, mga lods, no? May mga ganyan na tayo. Hindi mo na alam, may mga kala mo, ano lang, no? Ano bang tawag sa isang bee? Meron pang isang bee, tawag dun yung masakit mga gat, kalimutan ko. Wasp. Sa Tagalog ng wasp. Kaya mo na nga. Basta yung wasp, mga idol, masakit yun Kala mo, ganun-ganun lang, no? Yung pala, may video na pala, tama, no? Na-control na pala ng ibang putakte. Ayun. Putakte yan, hindi ko pa hindi maalala yung putakte, Putakte yan, Ayan. Grabe. So, ito naman. Siyempre, ito na, puro puro advanced technology tayo. Siyempre, sino ba yung mga advanced technology sa buong mundo ngayon? Yung pinakamatalino, arguably, most genius in our generation. Yeah? So, si Elon Musk, mga idol. Meron siyang proposed project. No? Elon wants a tunnel from New York to London. You heard of the UK France tunnel that send trains under the ocean? Sabi niya. Yeah. Elon's version skips the ocean and the trains. It's just Tesla zooming through underground tubes like real-life Mario Kart. Ang bilis lang yan daw, mga lod, no? Instead of waiting in traffic, your car gets dropped into a tunnel and speeds up like it's late for Netflix date. May bars, the Boring Company calls it a traffic killer. Vegas already has one. And yes, it looks like a video game level, sabi niya. Eurotunnel may take you from France to UK in 30 minutes. But Elon's tunnel will take you from New York. Grabe to, no? New York to London in 60 minutes lang, mga idol. Ganun kabilis. Ayan, no? Diba? Ini-aeroplano yan. Pero ikaw, sasakay ka lang ng ganun lang kabilis, oh. Mga idol, oh. Isang episode lang ng tawag dito, Squid Game. Nandun ka na. Idol, no? Alam niyo, nakakita na ako ng ganito sa palabas na Kingsman, So, yung nakapanood ng Kingsman, meron silang ganito, mga idol, underground na bullet train, mga lods, no? So, grabe na ngayon, no? Grabe, si Trump, drone dominance sa China, cyborg bee, si Elon Musk, Mario Kart, bullet train sa Philippines. Walang tubig sa Bulacan. Ay na talaga Pilipinas. Ang hirap mahalin ng Philippines, no? Pero wala tayong magagawa. Kailangan natin
Mga idol, nakakalungkot lang pag isipin mo yung Pilipinas. Nakakamangha pag titignan mo yung mga ibang bansa, no? Nakakamangha, nagagawa nila yon. Yung Pilipinas na isang mayamang bansa, iba talaga nagagawa ng korupsyon, no? Walang mangyayari sa bansa pag gano'n. Kailan kaya magkakaroon yung Pilipinas ng mga politiko na gustong ayusin yung Pilipinas? Hindi yung pagkaupo pa lang isipin agad nila kung paano sila mag-i-stay sa pwesto, paano sila mananalo ulit sa susunod na eleksyon. Tangina, nakakaupo pa lang, ganun agad yung nasa isip ng mga sotoy, Yung inang yan, Philippines. Inan yan. Malas talaga. So, pero ayan na, mga Lodi, no? Bad trip, parang si Netanyahu. Sabi dito, Israelis are asking to ban Grok 4. Ito, wala pa nga dito sa sa X, Ida-download mo pa raw to, mga Lods. Kaya lang mamaya ako natitignan, kakakita ko lang kanina, Israelis are asking to ban Grok 4 after it compares Israel to parasite which controls America. So may comment ata si Grok 4 na ganun yung sinabi, no, na parang parasitiko daw yung Israel na kinokontrol yung Amerika. So nagalit si Netanyahu dun. Anong sinasabi mo? Kakaregalo ko lang ng kay Trump ng bomber 2 nagawa sa missile rocket ng Iran Yun yung balita natin kahapon, di ba? So ayan mga Lods, bad trip si Netanyahu dyan, mga Lods, no? So ayan, magki-crypto news na tayo, mga Lods. So ayan yung ating mga global news, no, trending news. Pero bago ang lahat, mga idol, sa mga wala pang crypto exchange dyan, nako, no, baka mahuli kayo. Andyan yung link natin sa description sa baba ng video na to, mga idol, no? Andyan lang siya. So sa mga gusto, malupit yung link na yan, mga idol. Nananalo ng yan everyday. So na kayo, register na kayo dyan, mga Lods, no? So eto na, grabe ngayon. So dahil maraming nanalo, alam nyo naman, di ba? Saan nakuha yung mga napanalunan nila? Dito sa mga nasunog. More than 800 million in short position liquidated in the last 24 hours amid volatile swings, no? Over 800 million in crypto short position were wiped out in the past day as markets rallied sharply against bearish bets. The sudden liquidation liquidation cascade highlights ongoing volatility and aggressive leverage in the market. Grabe yan, mga Lodi, $800 million. Gusto ko lang kalkulahin sa pesos to. 800 million. O, sabihin natin 56 na lang. Times 56. Boom. 44.8 billion, no, pesos. 48. Yan, laki niya na, mga idol, 44.8 billion. Sarap, mga idol, no? So, sino bang alam nyo, marami na to pero maraming nasunog ngayon, mga idol, mga Lods, O, isipin nyo, no? 800 million. Isa sa mga nadurog, si James Wynn. Si James Wynn, ang dami ng kay James Wynn ngayon, mga Lodi. Ang dami ng bansag sa kanya. Sabi dito, I think James Wynn betting wrong token. If he doing the same for AVAX, so ayan, tinuturuan na siya. James Wynn, I think, is how you spell his name. Try that with BTC long. O, ayan na. OMG, James Wynn part 2. Is that James Wynn receiving the uppercuts? Ayan na, ang dami ng sa kanya. The whale who previously followed James Wynn and suffered huge losses, short at 2.9 Ethereum after a month, according to the monitoring of on-chain analyst Eugene. Ang kulit na Eugene niya. The whale who like to open long position pick up corpses after the liquidation of James Wynn. Ako naman, James Wynn is the strongest signal. Meron ako nabasa dito Si James Wynn na daw yung yung Jim Cramer ng trading. At this point, we should make James Wynn index. Grabe, kawawa naman si James Wynn, mga Lodi, no? Hindi na siya nag-win. Lagi na siyang talo. James loser na siya. Ayun, nasabi dito, James Wynn is crypto's Jim Cramer. Lagi ka lang lagi kang kokontra sa trade niya. Mananalo ka, parang ganon. James Wynn is the perfect counter trade signal.
Di ba sinabi nga natin turn nakaraan, sabi ko mag-short lang si James Win, magpa-pump na yung market eh. Dahil nag-short nga siya, o yan tuloy, nag-pump yung market, ubus. Ubus si James Win, mga idol. Ay, mahala si James Win ha. Sabi dito, imagine getting liquidated before all-time high like James Loser Win. Bad trip. Nakakainis, sabi ni James Win, mga lodi. So, ito na. Sana tayo papasok kasi mag-weekend na ngayon, mga lodi. So, next week daw, mga idol, U.S. House Committee on Financial Services says next week, the House will deliver on President Trump's call to make the US the crypto capital of the world. So ano na ba mangyayari next week, mga idol? Clarity Act, Anti-CBDC Surveillance State Act, at ang Genius Act, mga idol. Isa to sa mga hinihintay natin, yung Genius Act. Di ba? Di ba, mga idol? Kailangan maging masaya ako habang nagsasalita kahit gutom na ako. Ito na. Sabi dito, the banking of mga lords is now planning to drop its market structure discussion draft next week after some additional refining through though it had originally been targeting this week. Meanwhile, the House Ways and Means Oversight Subcommittee has rescheduled its hearing on building a 21st century crypto tax policy framework to next Wednesday, the 16th. Right in the middle of the crypto week. Kasi ang crypto week daw natin is 14 to 18 eh. 14 to 18 daw, mga lodi. Ayun daw yung ating crypto week. Mukhang maraming malulupit na mangyayari sa July 14 to 18. Pero sabi ko nga, July 13 pa lang, baka meron na. Di ba? For those asking about Genius Act, ito yun, mga lodi, sa mga nagtatanong, naghahanap, ano nangyayari sa Genius Act natin? Akala ka ba? Di ba? As part of Crypto Week, the House is planning to bring it to the full vote on the floor next week alongside Clarity and the Anti-CBDC Surveillance State Act. If Genius passes, it will head to President Trump's desk. No, doon na, pipirmahan na lang. Clarity and Anti-CBDC will go on to the Senate. So, once na matapos yung botohan nila, mga lodi, magta-travel na sa lamesa ni Trump yon at pipirmahan niya na yon, mga idol. Ayun na lang yung hinihintay natin, no? So, grabe. Next week is the best week. So, kailangan ngayong hanggang linggo, mapagbudega tayo ng malupit nito, mga idol. Ano kaya mangyayari? Pero mas maganda, ipunin ko na lang kaya muna yung mga panalo ko sa trade, eh. Panalo ko, mga idol, eh. Nasa $300 ata, $200 yung panalo natin. So, magkano din yun? No, nasa 10K din yun. So, kailangan ko rin yan yun. I-bodega, mga lods, no? Sa tamang coins. Pero, alam nyo na, inayos natin yung ating portfolio ngayon, mga idol. So, yung ating XRP, nasa cold wallet na natin. Unti-unti ko rin dinadagdagan yun. Dahil naubos na yun. At ngayon, mga lods, nandito tayo. So, ayun na lang pala, no? Pwede ko sigurong pakita, no, sa mga aking member, sa nag-membership sa akin yung aking dito lang sa Bitget, yung nasa Bitget lang na portfolio, mga lods, no. Parang si George ganun ginagawa niya, pinapakita niya yung nasa Bitget lang eh. Yung Bitget tuloy, sa Coinbase yun sa kanya. Yung kanyang mga binubodega siguro. Maybe we'll see, mga idol, no. So ayan. Eto na. Update. Eto na, last month Garlinghouse and Ripple predicted that XRP could process up to 14% of SWIFT's total volume within 5 years. Natatandaan niyo yun? Yung tinanong si Brad Garlinghouse, sabi niya makukuha namin mga 14%. Alam niyo yung naging doon, alam niyo yung na-confirm doon, hindi yung 14% eh. Ang na-confirm doon is talagang makakakuha sila sa SWIFT. Kasi hindi naman magbibigay ng ganun si Garlinghouse kung hindi si Brad, kung hindi sila sure na makakakuha sila ng percent eh, 'di ba? So ibig sabihin, kahit na anong percent pa 'yan, ang pinaka na-confirm doon is makakakuha sila ng percent sa SWIFT, which is goods na agad 'yun, 'di ba? Pero new prediction are pointing to 20% daw, mga lods, no? Estimated SWIFT actual annual transaction volume to be approximately 150 trillion. Using this more realistic estimate, 14% of 150
50 trillion equals to 21 trillion in yearly volume flowing through the XRP ledger. So mga idol, no, ginrock ko to na kung kumbaga in-screenshot ko to. Asa na nga? Sige, tingnan nga natin. History. Ayan. Ito ba yan? Ito. Tinanong ko, ito in-screenshot ko, tapos tinanong ko si Grok, ilan yung magiging price ng XRP kung bumase tayo sa balita na to, kung nangyari 14 or 20%. Ang dami niya nga pinaliwanag. Sabi ko, what will be the price? Give me a number, sabi ko. Sabi niya, ang pwede daw maging price ng XRP is $357 or higher. Ayan mga Lodi Kung mangyayari yun mga Lods hindi to, ano lang to estimated prediction lang to, hindi to totoo. Baka mamaya sabihin nyo, uy, sabi ni Jeblu, gaganin daw. Hindi, wala akong sinasabing ganyan Tinanong lang natin si Grok. At ayon dito sa news na to, ano yung pwedeng maging price niya. So, ayun daw, 300 something or higher. Diba? Ayun yung sinabi. Kung makukuha yung 20% or 14% something, mga Lodi. Diba? So, at least, sinearch ko lang, tinignan ko lang. Ayun yung sinabi niya. Eto naman, mga Lods, sabi dito, which is maraming sumang-ayon. I'm going to tell a truth that few people have told. Ripple is a government agency disguised as a private equity. You only have to look at the executive teams and board of directors they have. It is made up of people from practically all areas of government, mga idol. There is a misunderstanding and haters have taken advantage of it to share their hatred. This is not negative at all. This shows us how big Ripple and XRP will be. So, magiging part ang gusto nga natin maging part ng government Kaya lang, yung pala, part na talaga sila ng government dahil isa silang government agency. Sabi nga dito ni Bandel, isa to, ano rin to mga Lodi, matindi rin tong idol natin na to. Sabi niya, that's a fact. It's called the private-public partnership, more common than people realize. I made a video showing the connections. When you follow the money, that connects directly to defense contractors, government agencies, central banks, BC firms, and tech oligarch that are already tied to intelligence agencies and governments. Barely receive any views. If I said XRP is going to 1 million tomorrow, which we could have for the last 5 years, I'd be famous, but I'll never sell out to the algorithm like these media pundits. Nonetheless, you can still create immense wealth, but if you position before the masses and hold long term. So, kumbaga, kahit anong mangyari, mga Lodi, ako, sure naman ako dyan mga idol For me, XRP, good sa akin yan, mga idol. Alam nyo naman yan. Bahala na kayo kung sa tingin nyo, hindi. Okay, bahala. Kaya nga sabi nga natin, mga Lodi, do your own research, no? Huwag kayong umasa sa akin. Hindi naman ako financial advisor. Diba? Huwag kayong umasa sa akin para bumili, mag-hold o magbenta ng coins. Is that bad? Sabi ni Kawi Girl. People who buy XRP will still make a profit. I'm sure that's all they care about is taking care of their family. Sabi kasi sinabi niya rito, is that bad? Sabi dito ni X, no, it's not bad. This tells us how big Ripple and XRP will be. So, ayun nga, mga Lods, no? Ayun lang sinabi niya dyan. So, punta naman tayo dito. Eto, maganda tong topic na to, mga idol. Maraming matutuwa dito o magiging interesting sa kanila tong topic ng tax. No, kapag syempre iba iniisip, paldo na ako, paano yung tax nito? Yari tayo nito. Bibigyan ko lang kayo ng isang senaryo. Kumbaga lang to opinion to nila, yung mga mamalulupit. Hindi ko sinabing ganito yung opinion ko Babasahin lang natin. Si Jay Clabber kasi, most people celebrating portfolio gains don't think how a chunk of their profits will go to taxes. A 50K investment that hits $1 million, $50,000 investment that hits, o yung 50K mo naging $1 million, might face a $400,000 tax bill depending on state pa yan, mga idol, no? The wealthy know there's a legal way to reduce this using a digital asset. So ito mga Lodi, so ito na nga. Paano nga yan, Jeblo?
Ayokong mataksan yung ano ko. Gusto ko, lahat ng asset ko sa akin lang. May mga ganun, di ba? So, kung susunod tayo sa batas, matataksan talaga tayo. Which is, dapat lang naman tayo mataksan. Diba? Pero merong sinabi dito si Michael Saylor, mga Lodi. Pakinggan nyo to. Pakinggan nyo to, ha, mga idol. Sige, pakinggan natin. Tungkol to sa tax, eh. Give me an example of something you can own $100 million of where you can take personal custody of it and where you can actually move it anywhere on earth and where even if I hold a gun to your head, I can't take it from you. And the only thing we've ever figured out that you can do that with is Bitcoin. And so Bitcoin is like, it keeps everybody honest. The optionality to do this means that all you got to do is find one bank in Singapore that'll treat you better than the bank in New York or London or Tokyo, and then you can move it in a half an hour for $5. And what happens next? The bank in New York thinks, well, I guess we can't screw these guys over because they'll just move to Singapore. And the guys in California say, well, I can't just tax all the Bitcoin in California. It'll move to Wyoming. It'll move to Singapore. It'll move to Malta. So, pwede mong palipat-lipat yung ano mo eh. Yung asset mo, parang gano'n, parang hindi ka mataksan. Parang gano'n, di ba? Kung nasang ka man. And at the end of the day, you can tell everybody go fuck themselves. You can put it in your head, memorize the freaking key. Ito yung gusto kong sinabi niya eh. It'll move to Singapore. It'll move to Malta. And at the end of the day, you can tell everybody go fuck themselves. You can put it in your head, memorize the freaking key. Yung seed phrase yun sinasabi niya, yung key phrase mo. Memorize mo na lang daw yung key phrase mo. Right? And it's here. And then, you know, the classic Bitcoiner response is, oh, yeah, my Bitcoin, I lost it in a boating accident. You ever heard that phrase? It's kind of a trope, but what it means is, at the end of the day, if you push me too far, I lost it, it's gone, sorry. Tax that. Tax that. Sabi niya. Paano nga gagawin pag gano'n, mga idol, no? Halimbawa, meron akong cold wallet. 'Di ba? Andun lahat ng aking asset, o 'di ba? So, ang nangyari pag sinabi ko na nawala yung ano ko, yung cold wallet ko eh. Wala na. Sabi niya nga dito sa boating accident nawala, nalaglag, wala na. Pero ikaw, kabisado mo yung key phrase mo. At yung key phrase mo, pwede mong i-open kahit kailan mo gusto. 'Di ba? So, ano yung mangyayari? Paano nila matataksan yun, mga idol? So, ayan ha. Ito yung nahanap ko talaga itong video na to eh. Para dun sa mga nagtatax eh. Pero, mga Lodi, mas maganda makipag-cooperate pa rin, no? Siyempre, mahirap na yung ganyan na pag ikaw napatunayan kang tax evader, makakasuhan ka. At baka mawala pa lahat ng asset mo. So, mas maganda ayusin nyo na lang, no? Siguro, kung malaki na talaga yung asset nyo, humingi kayo ng payo sa mga experts. Sabi naman dito ni Jayco, alam ng mga mayayaman kung paano reduce yung tax na yan. Alam nyo si Elon Musk, mga Lodi, hindi yun natataksan, mga Lodi, si Elon Musk. Lahat ng yaman niya, walang tax yun. Kasi meron siyang ginagawa. Napanood ko yun yung ano niya, yung kanyang documentary tungkol dun sa tax na yun, mga idol, no? So, ayun yung ano natin. Kailangan nating malaman, no? So, ayun. So, ngayon, mga Lods, ayun yung ating update. May nagpupukpok na sa likod ng bahay namin. Naiinis akong pagkaganto. So, ayun. Kita-kits tayo mamayang gabi, mga idol. Sana enjoy nyo yung video. Huwag nyo kalimutang i-like yung ating video, mga Lods, ha? Subscribe na sa mga hindi pa nakasubscribe, mga idol. At syempre, napaka-mega super shoutout sa mga nag-membership at nag-join sa ating channel, mga Lodi. No? Saludo sa inyo. Sobrang salamat sa sumusuporta sa channel natin. Sa mga gustong sumuporta, mag-join lang kayo dyan sa tabi ng subscribe button, mga Lods. At sa mga hindi naman nakikita yung join, meron tayong mga way para mag-support. Pwede naman si Super Thanks. Thank you nga pala sa mga nag-super thanks sa atin, ha, mga Lods. So yan, kita-kits tayo, mga idol, mamayang gabi. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At what's up? Nasa school pa si Boy WhatsApp eh. Ilang araw na pala siyang di nagwa-WhatsApp. Ilang video na siyang di nakapag-WhatsApp. Na-miss nyo na ba siya? So, try natin mamayang gabi baka pag hindi pa siya tulog. So, kita-kits tayo, mga idol. Love you all.